Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalaking balita tungkol dito kay Pi Network. Inihahayag ni Pi na gumagamit daw siya ng 99.7% less energy kumpara kay Bitcoin. Isa itong matapang na pahayag na maaari pong magbago sa tingin ng mga tao tungkol sa environmental impact ng crypto. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano po ito makakaapekto sa market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit sinasabi ni Pi Network na mas green po siya kaysa kay Bitcoin. Yan, si Pi Network ay ipinuposisyon ang kanyang sarili bilang isang eco-friendly or green na crypto. Ang ibig pong sabihin nito ay mas mababa ang kanyang energy consumption kumpara sa traditional na crypto tulad po ni Bitcoin na gumagamit ng proof of work. Ang proof of work ay nangangailangan po ng napakalakas na computer servers at hardware na sobrang kumukonsumo ng kuryente. Dahil dito ay malaki po ang carbon footprint ni Bitcoin at masama ang epekto sa kapaligiran or ating environment. Sa kabilang banda, si Pi po ay gumagamit ng isang mekanismo or mechanism na tinatawag pong Stellar Consensus Protocol or SCP. Sa pamamagitan nito ay nagagawa ng mga users na magmina gamit lamang ang kanilang smartphone. Hindi na kailangan ng mamahaling mining rigs o sobrang daming kuryente. Ang magandang market impact po nito ay ang pagiging eco-friendly ni Pi ay pwedeng magbigay ng malaking boost sa kanyang adoption, lalo na po sa mga bansang nakatutok sa renewable energy at saka climate-friendly investments. Ngayon ay paano naman naka-align itong si Pi Network sa layunin ng United Nations? Ang United Nations ay may target na tinatawag pong Paris Agreement. Ayan, UN Paris Agreement. Layunin nito na mapanatiling mababa ang global warming at hindi po lalagpas sa 2 degrees Celsius. Mas ideal po kung 1.5 degrees Celsius lamang ang tataas ng temperatura sa buong mundo. Ayan, mas maganda kung pag 1.5 degrees Celsius lamang ang itataas nito. Ang problema ay marami pong cryptos tulad ni Bitcoin na malaki ang kontribusyon sa carbon emissions. Kaya dito po pumapasok itong si Pi Network. Ayan, ang kanyang design ay halos hindi gumagamit ng kuryente, kaya hindi po siya nagdadagdag ng malaking carbon footprint. Dahil dito siya ay umaayon po sa target ng UN na magkaroon ng net zero emissions pagdating po ng taong 2015. Yan, ang positibong market impact po nito ay dahil suportado ng mga international organizations ang ganito pong uri ng technology, maaaring mas maging credible si Pi Network sa mga investors at institutional partners na may focus sa sustainability. Ano naman po ang epekto ng crypto mining sa global warming? Ayan. Ang traditional na crypto mining ay sobrang lakas kumonsumo ng kuryente. Isang halimbawa ay si Bitcoin na madalas umaasa pa rin sa power grids na gumagamit po ng fossil fuels. Dahil dito ay mas lumalala ang problema ng global warming at nagiging pabigat pa sa local na mga electricity system. Ilang proposals na rin ang lumabas para gawing mas green ang mining ni Bitcoin. Pero sa ngayon, nananatiling dependent pa rin po siya sa lumang sistema. Ang positive market impact po nito ay habang patuloy na binabatikos si Bitcoin dahil sa kanyang mataas na energy demand, si Pi naman ay maaaring makita bilang isang mas sustainable na alternatibo. Pwede pong makaakit ito ng mga bagong users na ayaw ng sumuporta sa crypto na malaki ang kontribusyon sa polusyon. Ano naman ang target ng UN para sa net zero emissions? Nito pong December
12, 2015 pa. Ayan. Inilaunch ng Paris Agreements sa COP21 sa Paris. Yan, or COP21. At noong November 4, 2016, ito po ay formal na ipinatupad. Ayon dito, ang buong mundo ay kailangan po na maging net zero pagdating sa 2050. Mayroon din itong interim target na bawasan po ang greenhouse gas emissions ng 45% pagsapit po ng taong 2030 kumpara po sa levels ng taong 2010. Yan. Ngayon ay marami pong blockchain platforms ang nagdi-develop ng tools ngayon para masubaybayan ang carbon emissions at suportahan ang renewable energy projects. Sa puntong ito, malinaw na si Pi Network ay nakaposisyon bilang isa po sa mga crypto na tumutulong para maabot ang target na ito. Yan, kung patuloy po na magiging priority ang climate-friendly tech, posibleng tumaas po ang demand para kay Pi dahil nakikita po siya bilang compliant sa global environmental standards. Ano naman po ang ibig sabihin ng 99.7% less energy claim nitong si Pi Network? Ayan, 99.7. Ang pahayag na ito ay napakalaking bagay dahil ipinapakita nito na halos walang energy consumption itong si Pi kung ikukumpara kay Bitcoin. Kung totoo man ang claim na ito, ibig sabihin ay mas kaya ni Pi na lumago ng hindi po nagiging pabigat sa ating kalikasan. Para sa mga regulators at saka environmental advocates, malaking plus po ito dahil hindi po siya threat sa climate goals. Para naman sa mga investors, nagiging mas appealing si Pi dahil nakikita po siya bilang sustainable at saka future ready. Kaya ang positive market impact po nito ay ang ganitong balita ay pwede pong magdulot ng mas mataas na confidence sa market at baka maging dahilan para mas maraming tao ang gumamit kay Pi sa halip na ibang crypto. At ayan, bilang panghuli, ang aking pananaw naman po rito ay nakikita ko na malinaw na ipinapakita ni Pi Network na siya ay hindi lang basta isang digital currency kundi isa pa ring parte ng global movement para sa sustainability. Ang pagiging eco-friendly po niya ay isang malakas na punto lalo na ngayong mas marami na ang nagbibigay halaga sa environmental impact ng crypto. Kung magpapatuloy po ang ganitong direksyon, malaki ang posibilidad na si Pi ay maging isa sa mga pangunahing crypto na susuportahan ng mga malalaking institution at pamahalaan. Para sa akin, ito po ay isang magandang hakbang na pwedeng magdala ng positive effect or positibong epekto sa market price ni Pi sa mga darating na taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.